Si Tyler ay naniniwalang siya ay perpekto. Ang kanyang trabaho ay malapit sa dagat, kung saan siya nagtatrabaho bilang isang waiter. Mayroon siyang magandang kasintahan na si Allison. Pakiramdam ni Tyler ay parang itim at puti ang kanyang buhay bago dumating si Allison, ngunit matapos siyang dumating, naging makulay ang lahat dahil sa pag-ibig. Sinisikap ni Tyler na pagbutihin ang sarili, at palaging sinusuportahan siya ni Allison na subukan ng iba't ibang bagay. Ang kanilang relasyon ay tila perpekto. Ngayon, pumunta si Tyler sa isang party kasama ang kanyang mga kaibigan at si Allison. Sinabi ng kaibigan ni Tyler na si Hill, "Napakaswerte mo na magkaroon ng kasintahan tulad ni Allison. Huwag mo siyang pakakawalan." Sa parehong party, may isang matagal ng kaibigan ni Allison na nagngangalang Chase na lumapit sa kanya. Kinausap siya ni Chase at sinabi, "Iba ka na ngayon kapag hindi ka lasing," na ang ibig sabihin ay madalas siyang mag-party noon. 6 na buwan pa lamang si Allison sa bagong bayan na ito. Galing si Chase sa lumang bayan ni Allison, kaya kilala niya ito. Lumipat si Allison sa bagong bayan para iwanan ang kanyang nakaraan, kaya medyo naiilang siyang pag-usapan ito. Binabalewala niya si Chase ng tuluyan. Nakita ito ni Tyler, kaya nilapitan niya si Allison. Humingi ng inumin si Allison kay Tyler, at habang kinukuha niya ito, nandoon din si Chase. Sinabi ni Chase kay Tyler, "Kung kilala mo si Allison dati, malalaman mong sobrang wild niya noon." Dahil dito, medyo nagalit si Tyler. Pumunta siya sa banyo at doon niya nakilala si Holly. Nagsimula silang mag-usap. Sinabi ni Holly, "Kaka-break lang namin ngayon." Sinabi ni Tyler, "Ako rin, nainsulto lang din." Nag-flirt si Holly kay Tyler. Matapos nito, parehong nagpatuloy sa kani-kanilang party. Nalasing ng husto si Tyler, kaya lumapit si Allison at tinanong kung anong nangyari. Sinabi ni Tyler, "Nakipag-date ka kay Chase dati, at 6 na buwan na tayong magkasama pero hindi pa rin tayo naging malapit." Labis siyang nalungkot dahil dito. Sinubukang magpaliwanag ni Allison, pero hindi maintindihan ni Tyler. Nagalit si Allison, at nauwi ito sa kanilang paghihiwalay. Lumabas si Tyler mula sa party at muling nakasalubong si Holly. Sinabi ni Tyler, "Kaka-break lang din namin." Sinabi ni Holly, "Bakit hindi tayo pumunta sa ibang lugar?" Sumayaw sila sa isang club, at binigyan ni Holly si Tyler ng gamot. Pagkatapos, pumunta sila sa isang bahay at nagkaroon ng relasyong pisikal. Kinabukasan, nagising si Tyler sa isang malaking bahay. Tinanong niya si Holly, "Nasaan tayo?" Sinabi ni Holly, "Ang may-ari nito ay wala, at ako ang nag-aalaga dito buong tag-init." Nakita ni Tyler ang mga larawang kuha ni Holly at humanga siya. Umupo sila sa tabi ng pool at nag-usap tungkol sa kanilang mga buhay. Sa sumunod na araw, habang papaalis si Tyler, sinabi niya kay Holly, "Ang mayroon tayo ay espesyal." Pag-uwi ni Tyler, nakita niya sa kanyang telepono na gusto siyang kausapin ni Allison. Kinabukasan, pumunta siya sa bahay ni Allison. Sinabi ni Allison, "Iba ang buhay ko noon bago ka dumating. Palagi akong lasing at wala sa ayos. Iniwan ko ang lahat at lumipat dito para magkaroon ng normal na buhay. Napaka-espesyal ng meron tayo, kaya naghintay ako." Naintindihan ito ni Tyler at sinabi kay Allison, "Mahal kita." Nagkaayos muli ang dalawa. Ngayon, natapos na ang summer vacation. Pagdating ni Tyler sa paaralan, nagulat siyang makita si Holly sa kanyang klase. Sinabi ni Holly, "Nagdesisyon ang nanay ko na dito na kami mananatili." Nakita ni Holly sina Tyler at Allison na magkasama kaya binati niya sila. Sinabi ni Tyler kay Holly, "Kung ano man ang nangyari sa atin, huwag mo nang ikwento kahit kanino." Pagkatapos nito, nang mag-break, magkasamang lumabas sina Allison at Holly. Ngayon, bahagi na si Holly ng kanilang grupo. Nag-imbita si Holly ng lahat na pumunta sa party ngayong gabi, ngunit tumanggi si Tyler. Para sa kanya, napakakakaiba ng sitwasyon. Tinawagan ni Holly si Tyler para makipagkita sa isang lugar ng mag-isa. Sinimulan niyang halikan si Tyler, pero sinabi nito, "Hindi natin pwedeng gawin ito. Ang nangyari sa atin noong summer ay isang malaking pagkakamali. Kung hindi kami naghiwalay ni Allison, hindi ko kailanman ginawa iyon." Nasaktan si Holly at sinabi, "Ginamit mo lang ako. Pagsisisihan mo ito." Kinabukasan, magkasamang nag-usap sina Holly, Allison, at ang kanilang kaibigang si Lydia. Sinabi ni Lydia kay Holly, "Tiningnan ko ang pangalan mo,
pero wala kang kahit anong social media profile. Sumagot si Holly, binura ko na ang lahat. Kung kaibigan ko sila, maaari nila akong tawagan ng direkta. Nakaramdam ng pagtataka si Lydia. Pagkatapos nito, pumunta silang lahat sa cafe ni Tyler para mag-hangout. Ipinakita ni Holly ang kanyang mga larawan sa lahat. May isang larawan kung saan kasama si Tyler, pero hindi kita ang mukha nito. Kinabahan si Tyler nang makita ito. Pagkatapos, pumunta sila sa beach para mag-relax. Tinanong ni Allison si Holly, sino yung lalaki sa larawan na yon? Sinabi ni Holly, noong una ko siyang makita, alam kong may koneksyon kami. Sinabi ni Holly kay Allison ang lahat ng nangyari noong gabing iyon. Sinubukan niyang halikan ang kaibigan ni Tyler na si Hill upang pagselusin si Tyler. Unti-unti, naging malapit sina Allison at Holly, bagay na hindi ikinatuwa ni Tyler. Ngayon din, magkasama sina Allison at Holly. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Holly na hindi pa nagiging malapit sina Tyler at Allison. Sinabi ni Holly kay Allison, tama ang ginawa mo, kasi karamihan sa mga lalaki, pag nakuha na nila ang gusto nila, bigla na lang nagbabago. Sinusubukan ngayon ni Holly ang lahat ng paraan para paglayuin ang dalawa. Sa susunod na eksena, sinabi ni Tyler kay Hill ang tungkol kay Holly. Sinabi niya, kasama ka lang niya para pagselusin ako. Nagalit si Hill dahil akala niya, seryoso si Holly sa kanya. Kinabukasan, dumiretso si Holly sa bahay ni Tyler. Galit na tinanong siya ni Tyler, anong ginagawa mo rito? Sumagot si Holly, gusto ko lang makilala ang pamilya mo. Tinanggihan siya ni Tyler. Sinabi ni Holly, sinabi ko na ang lahat kay Allison. Kinabahan at nagalit si Tyler, ngunit bigla siyang tumawa at sinabing, nagbibiro lang ako. Ipinakita ni Holly na gusto lang niyang inisin si Tyler. Sa eskwela, nakita ni Tyler ang nanay ni Holly. Kinausap niya ito at nalaman niyang lahat ng sinabi ni Holly tungkol sa sarili niya ay puro kasinungalingan. Sinabi ng nanay ni Holly, huwag mong sabihin sa kanya na nagkita tayo. Ako ang stepmother niya. Ang bahay kung saan pumunta sina Holly at Tyler noon ay pagmamay-ari rin ni Holly. Noong gabing magkasama sina Allison at Holly, napansin ni Allison na kakaiba si Holly. Kinausap niya si Lydia tungkol dito. Sinabi ni Lydia, sinubukan ko rin siyang i-search, pero wala akong makita kahit saan. May kakaiba talaga sa kanya. Narinig ni Holly ang usapan nila at naging problema na si Lydia para sa kanya. Habang nasa kantin, umorder si Holly ng milkshakes para sa kanila. Uminom si Allison, pero nagkaroon ng allergic reaction si Lydia. Na-hospital si Lydia dahil dito. Natakot si Allison sa nangyari at niyakap si Tyler, sinasabing, napakaswerte ko na nandyan ka. Sa huli, makikita si Holly na kausap ang kanyang stepmother. Galit si Holly sa kanyang ina dahil hindi pa niya natatanggap ang lahat ng pera ng kanyang ama. Sinabi ng kanyang ina, makukuha mo rin ang lahat ng pera, pero kailangan mong magpunta sa therapy. May problema sa pag-iisip si Holly at ayaw niyang pumunta sa psychologist. Sinabi niya, mas mabuti pang mamatay na lang ako kaysa pumunta roon. Takot din ang kanyang ina sa kanya dahil kayang gawin ni Holly ang kahit ano sa anumang oras. Sa mga araw na ito, laging magkasama sina Holly at Allison, na nagdudulot ng matinding pagkailang kay Tyler. Isang araw, gusto ni Tyler na makasama si Allison, ngunit sinabi nito, kakahanap lang ni Holly na siya'y buntis, at kailangan niya ng tulong ko. Lalo pang nag-alala si Tyler sa narinig. Sa sumunod na eksena, dumiretso si Holly sa bahay ni Tyler at kinausap ang kapatid niya. Nakita ito ni Tyler at nagalit. Hinawakan niya ang kamay ni Holly at sapilitang pinaalis sa bahay. Sinabi niya, hindi ikaw ang kasintahan ko. Sumagot si Holly, hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Ako ang ina ng anak mo. Sumagot si Tyler, hindi mo ba nakikita ang kalagayan ko? Hindi ko kayang suportahan ang batang ito. Sinabi ni Holly, hanggat magkasama tayo at mahal ang isa't isa, magiging maayos ang lahat. Sumagot si Tyler, wala namang ganoong klaseng nararamdaman sa pagitan natin. Isang malaking pagkakamali lang ito. Ayaw siyang pakawalan ni Holly, at nang pilitin ni Tyler na alisin ang kamay niya, nahulog si Holly. Galit na galit siya at pumunta kay Allison ng gabing iyon. Sinabi niya ang lahat ng katotohanan tungkol sa nangyari sa kanila ni Tyler. Pinag-isipan ng husto ni Tyler ang lahat ng nangyari. Dumiretso siya kay Lydia sa ospital at tinanong kung ano talaga ang nangyari.
Sinabi ni Lydia, lagi akong kumukuha ng milkshake mula kay Lo, pero isang beses lang nang si Holly ang bumili nito at nangyari ang allergy ko. Iniisip kong may inilagay siya sa inumin ko. Sinabi rin ni Tyler kay Lydia ang katotohanan at sinabing, ngayon, sasabihin ko na ang lahat kay Allison. Kinabukasan, tinawag ni Tyler si Allison para mag-usap, ngunit alam na nito ang lahat. Galit na galit si Allison at sinabi, nangako tayo na walang sikreto sa isa't isa. Umalis siya ng galit. Kinagabihan, nakatanggap ng mensahe si Tyler mula kay Holly. Sinabi nito, ngayon na tapos na ang relasyon ninyo, pwede na tayong magsama ng walang problema. Hindi ito sinagot ni Tyler. Kinabukasan, dumating ang pulis sa paaralan ni Tyler. Sinabi nilang inakusahan siya ni Veronica. Hindi alam ni Tyler kung sino si Veronica. Inakusahan si Tyler ng pananakit kay Veronica, ngunit hindi ito seryoso. Sa gabi, sinisiyasat niya at natuklasan na si Veronica ay si Holly pala. Nalaman din ni Tyler na dati nang inatake ni Holly ang isang estudyante sa parehong paaralan na pinasukan niya. Ganap na hindi matatag ang pag-iisip ni Holly. Kinagabihan, pumunta si Holly sa bahay ni Allison, sinaktan ito, tinalian ng kamay at paa, at nagpadala ng litrato kay Tyler. Natakot si Tyler at tumawag ng tulong sa kaibigan. Agad siyang pumunta sa bahay ni Allison. Tinanong ni Allison si Holly, bakit mo ginagawa ito? Sumagot si Holly, ginagamit lang kita, katulad ng paggamit sa akin ni Tyler. Ang tanga mo, naniwala ka pa sa kwento kung buntis ako. Ibig sabihin, hindi totoo ang pagbubuntis ni Holly. Dinala ni Holly si Allison sa bahay niya. Dumating ang kanyang stepmother, ngunit sinaksak din ito ni Holly. Makalipas ang kaunting sandali, dumating si Tyler at tinanong kung nasaan si Allison. Sinabi ni Holly, ang perfect ng weekend natin noong magkasama tayo. Wala akong iniisip na problema. Hindi sinabi ni Holly kung nasaan si Allison, ngunit biglang bumagsak ang dugo ni Allison sa mukha ni Tyler. Nakabitin si Allison, ngunit buhay pa. Nilak ni Holly ang buong bahay. Sinubukan ni Tyler at Allison na tumakas, ngunit nakita nila ang katawan ng stepmother ni Holly. Sinubukang tumakas ni Tyler sa kwarto, ngunit may armas si Holly. Sinabi nito, hindi ko inakalang kung matatapos si Allison, pwede tayong magsama. Natakot si Tyler at sinubukang kausapin siya, ngunit balak na niyang putukan si Allison. Lumabas si Tyler at tinamaan sa balikat. Agad na pinulot ni Allison ang bakal na rod at sinaktan si Holly sa tiyan. Dumating ang kaibigan ni Tyler at magkasama nilang dinala si Holly sa ospital. Makalipas ang ilang araw, gumaling si Tyler. Napagtanto nila ni Allison kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Masaya na silang magkasama ngayon. Sa huli ng kwento, makikita si Holly sa ospital. Sinabi ng isang opisyal sa ambulansya, ako ang bahala sa'yo, huwag kang mag-alala. Malungkot si Holly sa umpisa, ngunit kalaunan ay nagustuhan niya ito. Dito nagtatapos ang kwento. Mag-subscribe para sa higit pang videos na tulad nito, i-on ang notification, at i-like ang video para suportahan ang channel. Salamat sa panunood.